The reason why credit cards are not as scary as what other people think. Credit card itself is not really the problem kasi it's how people use it. Pag ginagamit kasi natin yung isang bagay sa tama, yung benefits kasi nito is mas magiging mabuti siya kaysa sa yung mga risks na pwedeng mangyari kapag mali ang paggamit natin ng credit card. Number 1 na dyan, syempre yung security ng card. Number 2, yung convenience sa paggamit ng credit card. Number 3, yung mga reward points na pwede mo mag-gain which you can also use for your groceries, flights, diba, ganyan. And also, yung pag-build mo ng credit history mo, it's like, credentials mo sa mga bank para in case in future hihiram ka ng money, is meron ka ng, kumbaga, record sa kanila. Good record. Kaya in this video, i-debunk natin yung mga myths na mga usap-usapan with regards to credit card. Number 1 myth sa credit card is iniisip nila na merong interest agad. Ang credit card, wala yung interest. Basta, babayaran mo siya in full sa kanyang due date. Siyempre, kailangan babayaran mo siya ng buo, ha? As in, for example, ang due date mo is 01 April 2026. So, ang amount na kailangan mo bayaran is 10,000 pesos. Kailangan, hindi mo babayaran yung minimum amount due, which is, kunwari, 400 or 500 pesos or 2,000 pesos. Kailangan buo. Another example is, yun nga, pag gumastos ka today ng 5,000 pesos, hindi naman agad mag-i-interest yung 5,000 pesos mo. Magkaka-interest lang yan kapag hindi mo siya nabayaran ng buo at lumagpas ka sa due date. Number 2, kahit minimum amount due lang ang bayaran mo is okay lang. Medyo sablay po tayo sa ganyang myth, no, sa credit card. Though pwede naman, kaya nga lang mag-i-incur kasi siya ng mga interest charges na which is yun yung magpapalobo and baka eventually, di ba, kainin ka na ng card, hindi mo na siya mababayaran dahil lang nag-interest, nagpatong-patong yung interest charges mo. So next time, pag babayaran mo na naman yung, or mapapadalahan ka na naman ng SOA, kunwari, ang minimum, di ba, 10,000, ang binayaran mo lang is 500 pesos, na-interesan yung 9,500 mo ng magkano. So, dadagdag na naman yun sa next month mo na billing. So, ayan, lalong lalaki lang. So, might as well pay your debts in full. Next myth is pangmayaman lang daw ang credit card. Not really true because meron nga dyan, ganito lang yung amount na parang kailangan na sahurin. Tapos, pwede na sila makapag-apply ng credit card. So, it's not really for the mayaman only. Marami naman kasi mga credit card companies na nag-o-offer. Maliit lang naman yung kanilang credit limit kapag ganyan. Hindi naman sila bibigyan ng malaking credit limit kasi ina-assess din naman sila ng bangko bago sila ma-approve for a credit card or a certain credit limit. So those are the 3 myths when it comes to credit card. And na-debunk na natin sila. Sana na-explain ko ng maayos tong video na to. So, always, rule of thumb, number 1 dyan is to spend responsibly para maiwasan ng ating pagpatong-patong ng interest. Number 2 is always pay in full para hindi na mainteresan yung mga napag-iwanan na natin na utang. And syempre, para hindi rin tayo mainteresan ulit, is we must pay in full. So, those are the 3 rules when it comes to credit card. Para pare-pareho tayong hindi nasa-stress sa buhay. Yun lang naman guys for this video. If you find this video valuable, please do like and follow and comment down below pag meron pa kayong alam na other credit card myths
And I will do my best to compile them and, add them to my next video. So, yun lang. Bye!